sa Diyos ng Alleluia. Magsaya pagkat nakita ang dakilang buwan. Tugtugin mga trumpeta pagkat nabuhay siya. Magsiawit tayo sa Diyos na papuring kalugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga kasama natin sa pagsisimba, ang intensyon nila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming pagkilala na ang iyong anak para sa amin na buhay talaga, kami naway maging kasalo niya pakundaan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagat siya ang tagapamagitan, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madalas sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat na subasob siya, at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig. Tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ng mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang mga tinig, ngunit wala silang makita sino man. Tumindig si Saulo at itinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siyang nakakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalan Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain,
nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kanyang kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote, upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ko rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya at agad nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nang kasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atay dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na wala hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kaniya. Buhay ang mga nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kaniya. Kaya hindi naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain yon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naranasan niyo na po bang matakot sa isang tao na akala ninyo'y kayang-kaya ninyo? At naranasan niyo rin po bang maging matapang
sa isang tao na akala ninyo nung una ay kayang-kaya kayo? Karaniwang kinakaya natin ang mga taong mas maliit, mas mahina at mas kaunti kaysa sa atin until ma-realize natin na meron pala silang backer na hamak na mas malakas, mas malaki at mas marami kaysa sa atin. Kung paanong karaniwang kinatatakutan natin ang mga taong higit na malakas, malaki at mas marami kaysa sa atin until ma-realize natin na sila'y napakaliit lang pala, napakahina lang pala, napakakaunti lang pala kung ikukumpara sa napakalakas, napakalaki at napakaraming backer natin. Kaya ang lesson ay, bago tayo sumuong sa isang laban, tiyakin muna natin kung sino ang backer natin o ng kalaban natin. Sinabi ko po ito as an intro sapagkat narinig po natin sa ating unang pagbasa ang sinasabing masidhing pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ni Kristo. Take note, ang sabi, masidhing pagnanais. Ibig sabihin, excited na excited siya. Gigil na gigil siyang usigin at patayin sila. And I don't think mararamdaman niya yung excitement na yan, yung gigil na yan, yung masidhing pagnanais na yan, kung hindi niya iniisip na kaya niya ang mga kalaban niya. After all, siya si Saulo, isang makapangyarihan at maimpluwensyang Pariseo. Nasa kanya din ang suporta ng mga matatanda ng bayan, ng ibang mga Pariseo, ang lahat ng mga Pariseo. At sino ba naman itong mga unang Kristiyano? Minority ito kumpara sa lahat ng mga Hudyo. So hindi malayong ang isip ni Saulo. Hindi lang niya sa kaya ang mga kalaban niya, kundi kayang-kaya pa until he realized napakatindi ng backer na mga kinakalaban niya. Maliwanag ang tanong ng Panginoon kay Saulo. Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Hindi lang pala pipitsukin ang backer ng mga unang Kristiyano. Dahil napakamakapangyarihan nito. Biruin mo sa isang idlap, pinabagsak siya at binulag sa pamamagitan ng isang napakanakasisilaw na liwanag. Actually, hindi lamang backer kundi kaisa talaga ng mga unang Kristiyano si Kristo. Kaya nga ang tanong ay, Saul, Saul, why do you persecute me? Hindi naman sinabi, Saul, Saul, why do you persecute my followers? In-identify ni Kristo ang kanyang sarili sa mga unang Kristiyano na pinipersecute ni Saulo. So much so na kung ano ang gawin niya sa kanila ay diretso niyang ginagawa kay Kristo. And so imagine kung anong na-realize ni Saulo sa pagkakataong ito na nagkamali pala siya ng kinalaban. Hindi lamang siya nakakita ng katapat, nakakita siya ng sobra-sobrang dihamak sa kanyang kapangyarihan. Kaya po ito'y paalala sa mga pang-api dyan. Malamang po sa kayo at hindi ang mga inaapi nyo ang dapat tanungin ng kilala mo ba ang kinakalaban mo? Kayo ang dapat tanungin. Lalo pat kung ang inaapi nyo ay nagpapakabuting tao, sumasampalataya, kumakapit, humihingi ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo. Ay, katulad ni Pablo, mabibigla na lamang kayo isang araw na ang tindi pala ng kinakalaban ninyo na hindi pala kayo kailanman pwedeng manalo. On sa other hand, ito naman ay napakalaking konsolasyon sa sinumang tagasunod talaga ng ating Panginoon. Sa anumang laban po natin sa buhay na ito, kapag tayo inaapi ng sinumang tao o ng sinuman sa mundong ito o ng anumang pangyayari, inaapi tayo ng problema, dinudurog tayo ng problema, hindi po tayo nag-iisa. Meron tayong kasama. In a sense na hindi lamang tayo babak-upan ng Panginoon, sasamahan niya tayo. So much so na kung ano yung pain na inflict sa atin, ay ini-inflict sa Kanya ng diretsyo. He is not a distant God who just watches us suffer. He suffers with us. Hindi lamang siya aware na naghihirap tayo. Nararamdaman niya mismo ito. Kaya makakaasa tayo ng katarungan at panalo. Sino man o ano man ang kalaban natin sa mundong ito. Pero sana tulad din ng mga unang Kristiyano na quality ang pagiging Kristiyano. Maging ganun din po sana tayo. Maging tunay tayong tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo.
Sumampalataya talaga tayo, magpakabuti talaga tayo, manindigan talaga tayo para sa Kanya. Hindi yung Kristiyano lamang tayo sa pangalan. Hindi yung na-identify lamang tayo bilang Kristiyano sa pangalan. Dahil tayo nagdarasal, dahil tayo nagsisimba, dahil tayo nakikita sa simbahan, pero hindi dahil sa ating buhay. Hindi yung sumasampalataya lamang tayo when everything is fine. Hindi nagpapakabuti lamang tayo kapag mabuti yung kaharap natin, kapag mabuti yung sitwasyon. Hindi yung naninindigan lamang tayo on selected truths lamang or katotohanan. Ay hindi po natin mararamdamang tunay na kaisa natin ang Panginoon pag ganyan. Sapagkat kung gusto natin maging tunay na katawan ni Kristo, so much so that what happens to us directly happens to Him, we should not just represent Him. We should strive to be like Him. Kung gusto nating yung naramdaman natin ay diretsyong maramdaman ng Panginoon natin. Kung gusto nating masigurado ang ating pagkapanalo sa sino man o anuman ng kalaban natin, dapat maging seryoso, intentional, totoo ang pagiging Kristiyano natin. Indeed, pwede pa rin tayong saktan, pwede pa rin tayong pahirapan, pwede pa rin tayong patayin ang sino man o anumang kalaban natin sa mundong ito kahit na tayo talagang identified na kay Kristo. Kahit na tayo nagiging tunay ng mga Kristiyano bilang katawan ni Kristo, pero hindi tayo matatalo. Yun ang assurance mismo na binigay sa atin ni Pablo at dating si Saulo sa Roma 6:8. If you have died with Christ, we shall also live with Him. Hindi tayo matatalo. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lalo pat sa Ebanghelyo ay sinasabi sa atin ng ating Panginoon na ibinibigay niya talaga ang sarili niya sa atin na sino mang tumanggap sa Kanya ay magkakaroon ng kapangyarihan niya. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos Mahal niya ako. ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon. Maraming salamat sapagkat hindi mo lamang ako binabakapan. Dinadamayan mo talaga ako. Kaya sinabi mo, alam mo na ang kailangan ko bago pa ako humiling. Dahil ikaw mismo ang nasasaktan pag sinasaktan ako. Alam mo ang dahilan ng mga luha ko. Naintindihan mo rin ang mga pinagdaraanan ko. Ito sana, Panginoon, ang siyang magpalakas ng loob ko na hindi ako nag-iisa sa laban ko. Kasama kita. At kapag kasama kita, imposible na walang mangyaring maganda. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin.
Sabihin mo sa sarili mo, kapatid, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Magpakatunay na Kristiyano ka lang, totoong katawan ni Kristo. Para mas maramdaman mo ang pag-ahari niya sa buhay mo. At kung nag-ahari na siya, imposible na hindi ma-resolve ang mga problema, na walang kapuntahang magandang mga problema. Imposibleng masiphayo ang ating pananampalataya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Dahil kasama mo siya kung lalapit kay Jesus. Lumalapit siyang lagi sa iyo. Lumapit ka na talaga sa Kanya. Isuko mo na talaga ang buhay mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, na para na sa unang-una ngayon na magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay na nagbibigay buhay, mula sa ubas na alak, binigaw upang magbigay lakas. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Paspasan mo kasama ang aming buhay. Manalangin tayo, panganting handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awang gawin mong banal ang mga alay naming yusan ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Pagdasal natin ang ating mga kilalang yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at niyadya mo kami sa lahat ng masama. namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo, magpasa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang hanap kong makapiling ang Diyos Ama. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo, tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagputos si pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa.
Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na birin ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay po ninyo, sa mga nagpapadala ng tulong din sa our GCash and bank account, sa pag-subscribe ninyo sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa pag-share ng ating mga live masses and recorded reflections. Thank you po. Malaking tulong po ang lahat ng ito para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still